kalimitan ito ay makikita sa mga dyaryo o sa pahayagan. Okay, so kagaya nito. At kalimitan o actually lagi na meron itong cartoon o editorial cartoon sa tabi nito, kagaya nito. Okay, ayan. So merong mga ayan. Okay. So merong mga larawan sa tabi ng editorial. Okay. Na nagpapakita okay, ng nilalaman ng pahapyaw, pahapyaw na ipinakikita ang nilalaman ng editorial sa tabi nito. Tulad nito. Okay. Ito. So lahat sila kung mapapansin merong editorial cartoon na tinatawag. So ano ba ang editorial? Okay. Magkapareho ba ang editorial at ang balita? Ang sagot po ay hindi. So magkaiba po ang editorial at ang balita. Bakit? Okay. Dahil ang balita, ayan na, papansinin natin ang pagkakaiba nila at ang pagkakatulad nila. Paghahambingin natin sila katulad ng nakaraan nating aralin. So ang balita at ang editorial ay kapwa batay sa mga napapanahong balita o pangyayari. So parehong bagong balita. Okay? Pero ang kanilang kaibahan, ang balita ay hindi maaaring magbigay ng opinyon, tanging mga katotohanan lamang. Ika nga nila sa English, based on facts. Okay? So mga katotohanan lamang. Samantalang ang isang editorial ay nagsasaad naman ng puna o pakikipagtalo. Okay? Na bawal sa balita. Sa balita, bawal kang magbigay ng inyong opinion o bawal kang maging bias, ika nga nila. Okay? Kung kaya inyong mapapansin yung ating mga broadcaster, yung ating mga newscaster sa TV Patrol, sa Saksi, okay? Hindi maaring sila ay magbigay ng kanilang personal na opinion o ika nga nila ay side hinggil sa isang balita. So, bawal po iyon. Hindi maaring magbigay ng opinion sa isang balita. Na siya namang ginagawa natin sa isang editorial. So, tayo kalimitan ay nagbibigay ng puna o nagpapakita ng pagtatalo sa isang editorial. Dagdag pa rito, okay, so ang editorial, ito din po ay tinatawag nating Pangulong Tudling. Okay, so editorial, tinatawag ding Pangulong Tudling. Ito ay bahagi ng pahayagang nagsasaad ng mapanuring pananaw o kuro-kuro ng pahayagan tungkol sa isang issue. Itinuturing itong tinig ng pahayagan. So, itinuturing itong tinig ng pahayagan kasi ito nga yung sama-samang ika nga nila stand o yung panig ng isang pahayagan. So, sabi natin pananaw o kuro-kuro. Ibig sabihin ito yung kanilang opinion lamang base sa isang napapanahong issue. Okay. So, ang editorial yan po ay isa po yung regular na bahagi sa pahayagan. Okay. So, lagi pong merong editorial sa isang pahayagan o dyaryo. Hindi po yan nawawala o mawawala. Okay. So, marahil yung mga nag-journalism dito ng grades 5 and 6, marahil kayo ay maalam na pagdating sa pagsulat o pagtukoy ng isang editorial. Okay. So, muli, tinig ng pahayagan sapagkat dito nila na ipakikita, okay, o naipahahayag yung kanilang opinion. Pinagsama-samang opinion ng mga patnugot ng isang pahayagan. Okay? So, magpatuloy tayo. So, syempre, meron tayong bahagi ng editorial. So, parang yung katawan lang natin yan, may paa, tuhod, balik at ulo, di ba? So, ang editorial naman, so meron ding tatlong bahagi, katulad ng iba rin nating mga akdang pampanitikan na tinalakay, di ba? Gaya ng maikling kwento, mga sanaysay, okay, at ng marami pang iba. So, ang editorial ay meron ding tatlong bahagi. Okay, so meron tayong panimula, meron tayong katawan, syempre meron tayong wakas. So yun lang po, tatlo lang po yung bahagi ng editorial. So dapat, sa paggawa natin ng isang editorial, okay, sa panimula pa lamang, ito ay maging kaakit-akit na o makatawag pansin. Bakit? Kasi dito pa lang, okay, magdedesisyon na yung mambabasa kung ano ba, ipapagpatuloy ko ba yung aking pagbabasa rito? O dito niya maiisip, parang ang pangit naman ng panimula, tinatamad na akong basahin 'to. So, depende. Okay, so dito nakasalalay sa panimula ang pagpapatuloy sa pagbabasa ang pagpapatuloy ng pagbabasa ng isang mambabasa. Okay? So, siyempre sa katawan, dito natin ilalahad
lahat ng ating opinion o pananaw hinggil dun sa issue. Dito rin din natin pahapyaw na tatalakayin marahil ang ilang mahalagang punto tungkol dun sa issue na ating inilalahad. Okay, at syempre, ang wakas, dito tayo mag-iiwan ng isang mabigat na pahayag hinggil sa ating paniniwala na kikintal o maititimo natin dun sa ating mambabasa. Okay, so dapat dito sa ating wakas, mapapanig natin yung mambabasa dun sa ating panig. Okay? O mahikayat natin yung mambabasa na maniwala dun sa ating pinapanigan. Okay, so dito po yung lahat nakasalalay sa wakas. So yan po yung tatlong bahagi ng editorial. Panimula, katawan, wakas. So sa panimula, pwede ka diyang gumamit halimbawa ng mga tanong. Okay. Pwede ka rin gumamit dyan halimbawa ng ilang mga quotes o quotation o ilang mga sinabi ng ilang mga kilalang personalidad o tao. Okay? So, depende sa'yo kung paano mo gagawin kaakit-akit ang iyong paggawa ng editorial. Okay? So, nandito yung mga uri ng Pangulong Tudling. So, meron tayong 7 uri ng editorial o Pangulong Tudling na tinatawag natin. Okay pa ba tayo, Balagtas? Meron bang tanong? Sige, tingnan ko muna kung merong tanong bago tayo magpatuloy. Baka tuloy-tuloy si ma'am, wala na palang nakikinig. Meron bang tanong? Okay, so wala daw. Sabi ni Zane, maraming salamat Zane. Si Zane lang yata yung, parang si Zane lang yung nakikinig dito. Okay, o sige. So tayo magpatuloy na. Okay, so muli ito yung mga uri ng editorial o Pangulong Tudling. Una, nagpapabatid. So kapag sinabi nating nagpapabatid, okay, ipinaliliwanag o nililinaw ang isang issue sa hangaring higit na maunawaan ang balita o pangyayari. Okay, so ito, nagpapabatid, ibig sabihin nagbibigay ng impormasyon. So maaring ito yung paglilinaw, halimbawa natin dun sa, ano ba yung mainit na balita ngayon, tungkol dun sa mga bakuna. Okay, maaring talakayin ng isang editorial yung isang brand ng bakuna at linawin yung ilang issue tungkol dito. Ito ba ay mabisa base sa mga pag-aaral? Okay. So kapag halimbawa ang isang patnugot o isang manunulat ay gumawa ng nagpapabatid na editorial hinggil sa bakunang iyon, so naghahangad siya na mas maunawaan pa natin yung ilang mga impormasyon tungkol dun sa bakuna, halimbawa. Okay? So nagpapabatid, ibig sabihin nagbibigay ng impormasyon. So parang ito rin yan, parang yung sa pangalawang uri din yan, nagpapakahulugan. So dito naman, binibigyang kahulugan ng isang pangyayari o kasalukuyang kalagayan sang-ayon sa paningin o pananaw ng pahayagan. So dito naman, pagpapakahulugan, nagbibigay ng sariling ika nga nila definisyon o kung ano ba yung pagkakaunawa nila o pagkakaintindi nila hinggil sa isang paksa o hinggil sa isang kasalukuyang kalagayan o pangyayari. Halimbawa, doon pa rin tayo sa bakuna, maaring bigyang pakahulugan natin yung pagpili ng pamahalaan o pagpanig ng pamahalaan hinggil sa isang partikular na brand. So maaring bigyan ng pakahulugan ng isang manunulat kung bakit tila pinapanigan nila o tila mas pabor yung pamahalaan dun sa isang partikular na brand na iyon. Okay? So depende dun sa patnugot kung anong klaseng pagpapakahulugan yung kanyang palilitawin sa kanyang editorial na gagawin. Okay? Susunod, bilang 3, namumuna. Okay? So, ang namumuna, masasabi ko na isa sa pinaka matapang na uri ng editorial. Kasi dito, okay, ito ay naglalayong magmungkahi na sang-ayon sa paninindigan ng pahayagan, isang pahayagang o isang hayagang panunuri. Okay? So, kapag tayo naman ay namumuna, ibig sabihin yan bumabatikos, pinupuna natin pwedeng ang isang tao, pwedeng yung ginawa niya, o pwedeng ang isang panibagong issue. Okay?
So, kalimitan ng mga kalimitan ng mga namumunang editorial ay pinupuna yung mga hindi kagandahang pangyayari. Okay, hinggil sa isang issue. Kalimitan nga ng mga nababasang editorial tungkol sa mga politiko na may nagawang hindi mga mabubuting bagay. Okay. So, yun po ang halimbawa ng isang namumunang editorial. Susunod, kung sa namumuna kalimitan mga negatibong bagay, dito naman sa nanghihikayat, so pwedeng ito naman ay mabisang nanghihikayat sa mambabasa upang sumang-ayon sa isyong pinapanigan ng pahayagan. So dito naman, nanghihikayat, so nandiyan na mismo, hikayat ang salitang ugat. Ibig sabihin, tayo ay in-encourage, sa wikang Ingles, o tayo ay hinahatak, okay, o kinukuha para maniwala dun sa panig ng isang pahayagan. Okay. Halimbawa, sila ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa pagpapaturok ng bakuna mula sa Pfizer. So, sila ay maglalatag ng ilang mga impormasyon para tayo ay mapapanig o kumbaga tayo din ay maging okay sa bakuna ng Pfizer. Halimbawa lamang po iyon. Okay. So, pamamagitan ng ilalatag nila o ibibigay nila ng mga impormasyon tungkol sa Pfizer, maaring yung mga mabubuting dulot nito o maaring ilalahat nila na wala itong dulot na side effect, tayo ay mapapaniwala o mapapapanig nila. Okay. So, yun po ay halimbawa lamang ha. Okay, halimbawa lamang po yun ni Ginang Montero. Muli sa mga bagong dating, gaya ni Genesis, pakikomento ang buong pangalan para sa attendance. Okay, bilang 5, nagbibigay puri. Nagbibigay parangal sa isang taong may kahangahangang nagawa. So, ito naman, kung yung namumuna medyo parang negative vibes, okay. Ito namang nagbibigay puri. Ito ay medyo maganda. Okay. So, nagbibigay puri, ibig sabihin may katangi-tanging nagawa, maaring ang isang tao o ang isang ahensya. Okay. So, binibigyang pagkilala. Halimbawa, isang taxi driver na nagsauli ng naiwang gamit o pera sa kanyang sasakyan. So, pwede itong bigyan o gawa ng isang editorial na nagbibigay papuri o puri. Okay. Susunod, nanlilibang na editorial. Ayan. So, nanlilibang. Tumatalakay ito sa anumang panig ng buhay, kaya't madalas nakabibili ang paksa at nakalilibang sa mambabasa. So, ito naman medyo, syempre, nanlilibang. So, tawag natin light o magaan lamang yung mga paksang tinatalakay. Okay, so masasaya. Okay, nakalilibang para sa mga mambabasa. Susunod, bilang 7, nagpapahalaga sa natatanging araw. Ipinaliliwanag nito ang kahalagahan ng mga natatanging araw o edukasyon. So, pag sinabing natatanging araw, so pwedeng tumuko yan dun sa mga holiday na tinatawag natin, di ba? Diba sa kalendaryo, kalimitan may pula, maliban dun sa linggo. Okay? So, pagpapahalaga sa natatanging araw, pwedeng halimbawa, araw ng mga bayani o araw ng kagitingan. So, pwede tayong gumawa ng isang editorial na nagpapahalaga sa natatanging araw para sa okasyong iyon. Okay? So, dito ipapakita natin kung bakit nga ba mahalaga na gunitain pa natin ang araw ng mga bayani, ano yung mga dahilan, pwede ring balikan yung mga nagawang kabutihan ng isang partikular na bayani o nung tao na ating inaalala sa araw na iyon. Okay? So, yun po ang 7 uri ng editorial. Okay? Ano kaya sa palagay ninyo o alin kaya dito sa inyong palagay ang uri ng editorial na ating binasa? O anong uri ng editorial yung binasa natin kanina? Yun ba ay nagpapabatid, nagpapakahulugan, namumuna, nanghihikayat, nagbibigay puri, nanlilibang, o nagpapahalaga sa natatanging araw? Sige, ano kaya sa palagay nyo? Anong uri ng editorial iyon? Yung binasa natin kani-kanina lamang. O sige, Ginang Montero na yung sasagot. Okay, so ang ating, ayan, meron na tayong sagot. Maraming salamat, Zane. Okay, so sabi ni Zane, nagpapabatid, tumpak,
mahusay. Okay? So, yun po ay isang editorial na nagpapabatid. Bakit? Tinalakay nito ang tungkol dun sa Republic Act nga na nagbibigay karapatan sa edukasyon sa mga katutubo. So, magaling, Zane, na iyong natukoy ang uri ng editorial na ating binasa. Ayan. O, sige. So, sa editorial, okay, mahalaga yung ating kasanayan sa panghihikayat. Okay. So, may ilang mga pahayag o mga salita na ginamit para mas madaling mapapanig. Okay. Kahit sa pang-araw-araw nating buhay, gumagamit tayo ng ilang mga salita para mas mapaniwala natin, mas mahikayat natin yung mga tao sa ating paligid, hinggil dun sa ating bagay na inilalahad. Okay. Mahalaga din yung panghikayat, halimbawa dun sa ating mga online sellers. 'Di ba? So, iba-iba yung kanilang mga pamamaraan na ginagamit, iba-ibang mga buladas, ika nga nila, yung kanilang ginagamit para mas marami silang makuhang mamimili. Gayun din sa mga patalastas, hindi ba? So, iba-ibang pamamaraan yung kanilang ginagamit para mailahad yung kanilang produkto. So, ang mga ito ay ilan lamang sa mga gumagamit ng o may kahusayan, may kasanayan na, may angking kasanayan pagdating sa panghihikayat. Okay. So, masasabi natin na talaga namang napakahalaga na mag-angkin tayo ng kasanayan sa panghihikayat. At meron tayong mga pahayag at salita na maaring gamitin sa panghihikayat. Paulit si ma'am, di ba? So, naririto ang sumusunod. Yan. So, maaring pamilyar na kayo dyan, maaring ginagamit nyo na yan araw-araw, pero hindi nyo lang napapansin na nakakahikayat na pala ako sa pamagitan ng paggamit ko ng mga salitang iyon. Okay, so nandyan ang totoo, tama, tunay, sama na, ngayon na, tumpak, kitang-kita mong naniniwala akong, kaya mong maging bahagi ng, kaya natin ito, siguradong, talaga, tara, syempre, pero subalit ito na. So, yan ay ilang halimbawa lamang ng mga pahayag at salitang ng hihikayat. Okay. Ito lang kapag sinabihan ka na sama na, o di ba? Sasama na, maaring sumama ka na agad o sasama na agad yung iyong kaibigan sa kung saan ka man pupunta. Kahit ito sinabi mo, tara. O, di ba? Ito yung kalimitan sa mga ginagamit ninyo marahil sa inyong mga kaibigan kapag meron kayong mga lakad, lalo na nung tayo ay nasa normal na kalagayan pa. Okay. So, yan po ay ilan lamang. So, medyo madali lang naman yan, natandaan. At ito ay nasa inyo ring module.